Magandang umaga po, hapon at gabi po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Kung wala niyong Karilto, Kabayan Chris Villanueva po dito sa Middle East, Saudi Arabia, Cobar area po. Yan, kompleto po yung address ko po. Pero lang po tayong pag-uusapan tungkol po sa ating Vice Presidente, pangalawang mataas na mataas na posisyon, pangalawang mataas na posisyon sa gobyerno po natin. Tignan po natin kung ano po talaga siya, kung anong pro po ba siya? Kasi sabi niya po hindi po daw siya pro kahit anong country. Eh nakalimutan po yata niya na Pilipino po siya, dapat pro-Philippines po siya, di ba? Pero bakit niya sinabi na hindi siya pro-Philippines? So, hindi siya pro sa anong country. Eh ako ba't ganun yung pagsasalita niya? Siguro dahil sa hindi naman hindi naman talaga Tagalog yung dialect niya na preferred English at saka ano po Bisaya po. Baka nagkamali lang po siya. Bigyan po natin siya ng benefits of the doubt. Well anyway, panoorin po natin yung mga ano niya, yung very nationalistic na mga ano niya greetings po niya. Siguro baka mas prepare po yung ganito po na ano na bansa kaysa po sa bansa po natin. Dali lang po. So, share ko po yung ano niya mga greetings niya. So ito po galing po to sa Manila Bulletin. So ano po to way back wait. It was way back somewhere in ano nakalagay po ba? I'm not quite sure. Pero parang matanda na po. Yun, September 27, 2022 po. Ito siguro mga 22, July, August, September, October. September ba? July, August, September. So 3 months pagtapos po nilang manumpa. Manumpa. So tingnan po natin yung ano po niya, yung greetings po niya. Nakalagay po dito, Vice President Sara Duterte greets in Mandarin, Chinese, Mandarin Chinese. Chinese President Xi Jinping and the Chinese Ambassador to PH Wang Xilian, parang ganun. Okay, sir. 非常高兴及心想全部国家 It's really weird. Bakit ka kailangan bumati ng Chekwa sa pag nagbabati ka po sa sa ibang bansa? Pwede mo lang pong gamitin yung English kasi nakakaintindi naman po sila ng English. Bakit kailangan pa pong mag-Mandarin? Parang to impress something. Bakit ka magpapa-impress? Vice Presidente ka, bakit ka magpapa-impress? Di ba? Na, I don't know kung may impress po ba kayo sa ginagawa po niya. Kasi parang first time ko po yata nakakita ng vice presidente o presidente ng ating bansa. Hindi ko sasabi na presidente siya. Vice presidente ng ating bansa na talagang effort po yung ginawa po niyang pagbati po sa Mandarin. O pakinggan po ulit natin. Ulitin ko lang po ulit kasi sobrang daldal ko na naputol ko po siya, naging reaction po tuloy. O sige, tawagan na natin itong reaction. Sige, reaction na po ito. 光谱国家 Sabi niya Goku. Di ba ano yun? Japanese yun? Yung sa Dragon Ball. Hindi nga natin bakit Goku. O baka Goku. Parang gano'n. Parang sounds like Goku. Anyway. 心想全部国家主席习近平 Anyway, hindi ako interesado kung sinabi yung Goku o Goku. Parang gano'n. 全部主非 Hindi ko po minamak yung yung mga Chinese na nagsasalita po ng syempre Chinese nagsasalita ng Chinese. Hindi ko pinamak po yung language po niyo. May medyo natatawa lang po ako sa ginagawa ng aming vice presidente kasi trying ay po siya mag-Mandarin. Hindi ko siguro kung wala po siyang binabasa sa harapan niya, which is obviously meron naman, edi mas may impress po ako sa niya kasi nakakapag-greet po siya. Kung binabasa mo rin naman, bakit kailangan pa magbasa kung pwede ka lang bumati ng Tagalog o English? For sure naman, yung mga tao na yan ay nakakaintindi ng English, di ba po ba? Baka hindi ka pa po maintindihan po niya kung mag-Chinese ka dahil iba po yung accent mo. Alam niyo naman, Mandarin, Hokkien, tsaka yung isa pang, marami po silang lengguwaheng Chinese. Mga dialect na Chinese. So, kung iba po yung pagkakabanggit mo, iba rin magiging interpretation po niya. Baka masama pa nga yung magiging interpretation po niya dahil sa accent mo eh. Baka iba po yung meaning nun eh. Diba? Kasi bakit ka kailangan mo pa impress?
You're the VP of the Philippines. Di ba? Ang binabati mo na presidente lang naman din ng China yan, tsaka ambassador sa Pilipinas. Bakit kailangan mo magganyan-ganyan? Hindi ko makita yung logic. Sige, panoorin natin si VP. Pakalimutan ko yung Chinese ng ate. Lupin, Bashir, Wangsi. Tashir? Yung maliit po na unggoy sa bowl? Baka inaano po niya, tawag doon, pinopromote po niya yung tourism po sa Bohol kasi may tertiary po doon. Sige po, panoorin po ulit natin. Silian, Hu, 20, Zhonghu, Gongmin, Jiri, Rali, Jinju, Zhonghua, Renmin, Gonghuguo, Shanli, 73, Chuanyan. Diba ang weird? Nakita niyo dito yung... Ay, nagcha-Chinese ka na, 'di ba? 'Di ba yung mga Chinese talaga kung nanonood po kayo ng mga palabas natin ng Chinese, nagcha-Chinese ka na, may subtitle ka pa ng Chinese, and yet na nakakatawa doon, wala kang subtitle ng Tagalog para man lang kami yung mga nanonood ng mga Pilipino naintindihan ko ano yung sinasabi niya, 'di ba? Ang weird po talaga. Sige, tuloy po. June 20, Yun. Zhonghu, Intindihan ko po yun, June 20. Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家. Hindi ko maintindihan. Hindi ko po alam kung meron po talaga nagigreet na mga sa atin mga matataas na pangulo po sa atin pagdating po sa mga ganyan yung National Day po nila. Ang pagkakatanda ko po, ang mga nagigreet lang po niyan, mga ginagigreet po sa mga mataas po ng mga pangulo po ng bansa po natin. The usual po na narinig po natin Chinese New Year. Pero yung founding day, hindi ko po alam. Baka kayo, correct me if I'm wrong kung meron po kayong alam ako po kasi parang bihira ako po. Although, hindi naman po natin the usual na nakikita po na may mga ganitong pati founding day pinapakita po sa akin. Siguro dahil sa technology na rin tsaka sa social media na kaya nakikita po natin. So siguro meron dati, pero for sure hindi naman po siguro nagcha-Chinese. So tignan pa po natin yung iba po niyang pagcha-Chinese. Pero po siya, hindi po siya pro to any country. Sabi po niya. Ulitin po natin. O, di ba? Founding day na naman eh. Kailan po, hindi po ba to? 1 year ago. Tapos yung nakaraan, 2 years ago. So, 2024? Si Goku daw nasa Shenzhou, sabi niya. Nainip na po. Nakita niyo po yung haba po na yun. Talagang pinag-aksyahan po talaga niya makinig po ng, magbasa po ng ganun at practice po niya yung a little bit accent po ng Chinese, so yung Mandarin, para po maintindihan po siya. Grabe lalim na ng ibag. Antok-antok po kasi nagigising po ako 4:30, alas 5 po kasi alis namin. So alas 5 pa lang nasa baba na ako. So 4:30, dapat medyo gising-gising ka na. Alas 4, gising na po talaga ako kasi 4:30 naliligo na ako. Pag nano ka pa, kung mamamahinga ka pa po ng mga 5 minuto, late ka na. So kasi wala nang kasabay ko ngayon nasa Tanang Jeep. So ayun. Pabalikan po natin si Ms. Sara Duterte po. So di ba yung effort po niya na pagsasalita po ng Chinese? Wala po akong against sa pagsasalita po niya ng Chinese. Pero yung konti lang, kunyari, kung hey patchoy, parang ganun. Yun po yung usual na kinapakinggan po natin. Pero yung effort na magsalita ka ng the whole speech mo o half of your speech nung Chinese ka, na tanging hindi namin intindihan ko. Di ba? I mean, although kaya yung harap niya mga Chinese, it's reasonable naman bakit mag-Chinese siya.
Pero isn't it too weird na magsalita ka ng Chinese na hindi ka naman Chinese, di ba po? Pwede ka naman magsalita ng English. Maintindihan ka naman po nila. For sure, hindi naman po mga bobo mga Chekot, nakapag-aral naman po yan. And for sure po, naiintindihan ka po niyan. Although hindi po sila nakakatindihan, although hindi po sila nakakapagsalita ng English fluently kasi nga po nationalistic po ang mga karamihan sa mga Chekwa. Pero naiintindihan ka po nila pag nag-English ka. Wag mo naman silang itulong, wag mo itrato sila na na parang wala naman po silang pinag-aralan. Anyway, kahit naman po siguro yung mga bisita niyo po mga Chinese, o si Xi Jinping pa po pinabigyan niyo po ng video, yung sa sa video po niya na bumabati po kayo ng Mandarin. Po sure mo naman po may translation naman po yun para mas maintindihan niyo. Kunyari, kung ako si Xi Jinping, sasabihin ko sa iyo, hey, I can speak English, and I can speak English, I can understand you. Parang huwag mo nang bayrawan yung sarili mo, don't be cruel to yourself, parang ganun ba? Parang hindi ko alam kung bakit kailangan niya magpa-impress. Parang, di ba? Kung manliligaw ka, tapos magpapa-impress ka, tapos yung nililigawan mo, hindi naman na-impress sa'yo. Parang nabubuisit lang sa'yo. Huwag salita ka na nga ng maayos, nang maintindihan kita. Diba yung ganun? Hindi yung kung ano pa sinasabi mo, na ginagaya pa yung accent namin. Ano ba? Minamak mo ba kami? Diba? Parang ganun. Hindi ko alam kung siguro tuwa naman yung mga Chinese na nakapanood po sa kanya, lalo na yung mga leader ng China. Oh, galing-galing galing-galing ng bata namin. Ay, ng BP pala ng presidente. Napakagaling talaga. Kaya naman sinusuportahan namin yan. Ay, hindi pala. Kaya pala kinakaibigan namin ng Pilipinas. Ganon. Ewan ko po. Ewan ko po parang, ang weird po doon, nasa po ba yung pinakinggan po natin? Ang weird po doon, itong huling-huli po niyang buhate. Tignan niyo po kung paano po siya bumate. Tignan niyo po pasinin niyo po yun sa first, last 2022 tsaka 2023 po yata yun. Yung 2024 po wala po yata. Wala akong nakita eh. So ito yung 2025. Wait. Peace and a happy spring festival. As we Harvest meetings of peace and a happy spring festival. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony. So this was on January 28, 2025. Only honors our rich traditions, but also highlights the strong 1 minute po to, 1 minute and 40 seconds po. So nag-English po talaga siya. Nag-English po siya. Pinakinggan ko po ito. So, hindi na po natin pakinggan na kasi magbati lang naman po ng New Year. Chinese New Year po yan kasi January. Stop po natin. So, yung the whole speech po, po niya doon, greetings po niya in English. That was January 2025 po. January 28, 2025 po. Isang Manila Bulletin po. Ano po yung weird na nakita ko po doon? All of a sudden po, since January 2025 po, nag-English na po siya. Diba? Pinupuna ko po siya ng 2022 to 2023 na po niya na pinagsasabi niya po, nag-greet po siya kay Xi Jinping tsaka sa ambassador ng China tsaka sa CCP ng pipilit po siya ng Mandarin Chinese. So, all of a sudden, on January 2025, January 28 of 2025 po, yun, January 28, 2025, nag-i-English na po siya kasi syempre Chinese New Year po yun. Talagang whole English, 1 minute and 30 seconds, sabi ko nga po, di ba? All of a sudden, tingin nyo, bakit po siya nag-English? Ako alam po bakit. Ano alam naman po ito? Hunch ko lang naman po, hint ko lang naman po. Kutob ko lang naman po, hunch o hint o parang. O sige, ano ko na lang po, parang analysis ko lang naman bakit naman po siya nag-English. Kasi baka siguro ayaw niyang, yung political advisor niya, sabi niya, huwag mag-Chinese kasi magbobotohan na sa May. Baka yung pagbati mo ng Chinese, yan ang matandaan nila. During that time, mainit po ang balita tungkol sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Diba? Yung winawater kanyan tayo ng Chinese, ng Coast Guard ng China, ng CCP. May mga militias, mga
militia boat nga sila. Pinapalibutan yung ano natin, BFAM natin, tsaka yung Coast Guard natin. May ano nila talagang winawater cannon po niya. Iba nga po doon, di ba naputulan ng daliri. Nasira, nasugatan, kasama po yung mga international crew, international mga news reporter. So kinundam po yun ng mga iba-ibang bansa. Tinulungan po yung Pilipinas. Una pong kumundam po doon, siyempre ang ating big brother, ang US. And then yung Japan, Australia, yung ibang mga bansa. Pero wala po tayong narinig sa ating BP. Pero all of a sudden, nag-English na po siya sa pagbati niya. Kasi syempre baka tumatak nga naman. Uy, tatatak yan. Nag-aaway na nga tapos nag-Chinese ka pa. Dapat pakita mo na ano ka, hindi ka pro to any country. Dapat ano ka, independent ka. Kaya mo na yung country niyo. Di ba? Ano ba yung, saan pa siya sumasahod? Sino ba yung mga pinagsisilbihan yung mga citizen kung hindi siya pro to any country? Wala naman ako naaalala na Duterte country. Di ba? Ang weird lang. Anyway, nawala yung itsura ko. Anyway lang po na baka mag-art na naman po sa akin yung mga iba po natin nanonood. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam sa kanila bakit kailangan po nila mag-usap behind my back, no? Makakilala ko naman po itong mga tao na to pero parang kakaiba po yung turing po nila sa akin. Anyway, hindi naman po kayong magkakaibigan. Siguro iba kaibigan ko pero feeling niya siguro kaibigan ko rin siya. Kahit hindi ko naman po kaibigan po yun. Kung kaibigan ko naman po yung kahit naman pa, hindi mo ako babanatan ng pakatalikuran yun. Di ba? Kumbaga parang indirectly ininsulto mo ako. And yet, yung mga tao na mga nakakakita sa mga pinopost mo, dahil nga hindi ka makapag-post sa Facebook account ko, nagpo-post ko sa iba na ang dinadrag mo, yung ako, dinadrag mo ako indirectly. No, parang pinag-uusapan niyo. Anyway, dahil mo akong pakialam doon. Kung diyan ka masaya, di diyan ka masaya. Sana, pero parang lang, parang ang weird lang. Kasi talagang ini-stalk ako, di ba? Pinapalo talaga ako tapos sabay lait. Anyways, hindi ko naman kayo pinapalo. Wala namang pakialam sa inyo. Anyway, yun lang po mga kababayan na ko lang po. Na-share ko lang naman po sa inyo yung vice presidente po natin na hindi pro to any country. Kailangan po may independent po tayo. Independent foreign policy. And yet, hindi po siya pro to any country. Kahit po yung Pilipinas. Kasi, as far as I know, ang Pilipinas ay country. Di ba? Hindi ko alam kung ano po tingin niya sa Pilipinas. Baka yung sinasabi ng tatay niya na mas gusto po nila na maging province tayo ng China. I don't know. O sige po, yun lamang po at magandang gabi po. Ingat po tayo muli. At sa ating pagtulog, huwag po natin kalimutang manalangin, pagpasalamat sa ating Ama, ang ating pag-ingat po niya po sa ating maghapong mga paggawa. Pagkalooban po nawa tayo ng maayos na kapahingan sa gabing ito at idanangin natin sa araw po ng bukas. Muli pagkatiwala po sa ating panibagong buhay at lakas upang patuloy po nating magagamit sa ating mga paggawa at mga paglilingkod sa Kanya. Sa Kanyang dakilang pangalan. Lamang po at salamat po sa inyong pakikinig at meron na po akong 92 subscriber. Ilan na lang po, 8? May 100 na po ako. Marirecognize na po ako na YouTube. Salamat po at magandang gabi muli at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and mag-like po sa video. Sige po. Peace.